Yan. Sa criminal police po yan. Criminal police. Ito po sa ngayon, as mentioned, ay 191. But pwede po sigurong nabawasan ng nadagdagan kasi pwede po yang mag-withdraw at pwede rin pong mag-apply. Pwede rin pong mag-apply kasi ang bansa po nahigit 200. Ang ibig sabihin po, sir, may mga bansa which is not a member of Interpol. The answer is yes. Hindi po lahat ng bansa ay member ng Interpol. Okay, let us now read. Is the world's preeminent police institution providing, ito po ang pinoprovide niya, assistance to organization of police. Yan po yon. Providing, sabi po dyan, giving assistance to authorities. PNP po, for example. Services po. Services po. Tatlo po ang kanyang ginagawang serbisyo. Assistance po, tulong sa organization. Example, PNP. Assistance po to authorities and services. Ano po ang mission niyan? Yan po, PDA. Yun pong isa o sa organization, services, authorities. Ito pong isa, PDS. To prevent, detect, and to prescribe. Makikita po ninyo yan. Kaya po kasama yung prevention, kasama po ang detection, kasama po ang arrest, yun po ang suppression. Yan po ang mission noon pong Interpol. Interpol goals are met. Paano daw po yan nami-meet? Yan po, exchanging of information. Facilitating international cooperation and coordinating joint operational activities. Maliwanag po yan. Yan po yung kanyang ginagawa. Information, cooperation, operational activities. Shortcut po ninyo, ano po yung sir sa information exchanges of information? Cooperation, sir, facilitating international cooperation. At ang huli po, coordinating joint operational activities. And dari po yun. And making police cooperation available. Ano po yan, sir? Siya po ay pwede mong hingaan ng lahat ng impormasyon relative to the three mission. Prevention, detection, suppression of crime. Therefore, kasama po ang criminal. Babalik ka po doon. Babalik ka po doon. Yun po ang kanyang mission. Ito po ang goal. Exchanging information, facilitating international cooperation, coordinating joint operational activities, and making police cooperation available po sa Interpol Executive Committee. Ang Executive Committee po, sabi po dyan, siya po ang nagpapatakbo 24/7 ng Interpol. 24/7. Sino po ang official niyan? President po. 4-year term po yan. And 3 vice president with 9 delegates. With 9 delegates. Pakitandaan po na relative to this particular subject. May 4 lingwahe ang Interpol. Yun po ang acronym ay SAFE. Ano po yun, sir? Spanish, Arabic, French, English. Sila po ang 4 na acknowledged official language
ng Interpol. Safe po. Spanish, Arabic, French, and English. Kung magkakamali, safe po. Safe. S-A-F-E. Lahat pong, ito po yung tanong, lahat pong, ito po yan, bansa may contact sa Interpol General Secretariat in France. Lion France po yun. Ano po yun, sir? Yan po, National Interpol Bureaus or NCB. Bawat bansa po mayroon pong NCB. Siya po ang contact ng Interpol General Secretariat. Board question po yan. Board question po yan. Then, ano po yung iba't ibang unit or grupo of committee dito sa Interpol? Pinakamataas po ha, General Assembly, Supreme Governing Body. Yan po yung highest sa structure ng Interpol, General Assembly. Sino po yan, sir? Lahat pong 191 country. May isa pong delegate. Nagmi-meet po sila once a year. Ito po yan. Bawat isang bansa may isa pong delegado. Ano po ang kanilang ginagawa? Policy making. Sila po ang nagawa ng patakaran, rules, regulation, laws sa Interpol. Budget, yung pong pagtataya, gagastusin. Then, the SOP or the working method. Financial and programmatic. Programmatic po ay different program ng Interpol. Sila po ang gumagawa niyan. Policy, budget, working methods, financial and programmatic decision. Yan po ang papel ng General Assembly. Sino po ngayon nagpapatupad? Ang nagpapatupad po niyan, pakitandaan po nito, ang nagpapatupad po niyan ay ang General Secretariat at Executive Committee. Kaya po nakalagay dyan, the second highest ay Executive Committee. Ano pong ginagawa niya? Implementation of the General Assembly's decision and work of Secretary General. Ang pinakamataas po doon ay General Assembly. Yun pong nagpapatakbo ng day-to-day activities ay General Secretariat. Pinamumunuan po ng Secretary General. Paliwanag po yan. Pinamumunuan po ng Secretary General. Kaya po sinabi ko sa inyo na nagpapatupad nung ginawang program, ginawang policy, and programmatic decision, a programmatic decision ay Executive Committee. Sila po nagpapatupad niya. At yun pong General Secretariat na pinamumunuan po ng Secretary General. Maliwanag po yan.
The General Secretariat po, ito po yung patatlo na opisina. Yan po, through the Secretary General, carries out the decision and recommendation of the governing bodies. Yun po ang General Assembly. Kaya po dalawa ang involved sa pagpapatupad. The Executive Committee, supervisor siya ng ginagawa ng General Secretariat na pinamumunuan naman po ng Secretary General na siya naman po may tungkulin para po ipatupad ang decision and recommendation of the governing bodies. Ano po yun, sir? General Assembly. Maliwanag po yan. National, sir, ang Executive Committee, yan po ang pinamumunuan ng isang presidente, tatlong vice-presidente, at saka po ng delegate. Ang General Secretariat po ang involved sa 24/7 operation of the Interpol. Pinamumunuan naman po ng Secretary General. Yung lahat ng ginagawa ng General Secretariat are supervised by the Executive Committee. Then we have the National Central Bureaus or NCB. Ano po yun, sir? Yan po'y staff. Staff is binubuo ng own police officer ng member countries. Maliwanag po ha? Ng member countries. Therefore, sa Pilipinas po, may NCB, National Central Bureau. Ang namumuno po dyan ay law enforcement officer ng Pilipinas. Wala po diyang foreigner. Kaya kung may huhulihin po halimbawa sa Pilipinas, dahil may red notice na American, na-issuehan po yung American ng red notice. Tandaan po ito. Ang huhuli po doon ay NCB, binubuo ng Filipino police officer. Ng Filipino police officer. Kaya po, tingnan po ninyo ito, sila po yung nagbibigay ng assistance and in charge of investigation and information. Kaya kung mayroon po sa Pilipinas, tandaan po ninyo ito, na ipamomonitor, may paiimbestigahan. Ang mag-iimbestiga po ay NCB in the Philippines, not the Interpol na manggagaling po sa Lion France na headquarters. Hindi po. Kaya po walang pagsira dyan sa sovereignty ng Pilipinas. Wala pong pagsira. Kasi lagi nang pag kami nagpunta rito sa ibang bansa, sila nag-operate. Of course, magkakaproblema po tayo sa soberenya natin. And then we have the advisor. Ang advisor po ay nag-advise sa Executive Committee. Expert appointed by the Executive Committee and confirmed by the General Assembly. Sila po ay advisory capacity lang. Wala silang control. Wala po silang supervision. Ang kanila lamang po ay advisory lang, tagapayo. Mahalaga pong bahagi, although hindi po bahagi ng kabuuan ng Interpol, pero napakahalaga po ng bahagi ng kanyang papel relative to the exchange of information. Ito pong CCIF. Ano po yan, sir? Commission for the Control of Interpol Files.
Yan po ang ibig sabihin. CCF or CCIF. Sila po, kung hihingi informasyon ng Pilipinas, doon po yung padadaanin sa CCF po. Doon po yan padadaanin. Then, ang kanya pong mandates, yan po, processing of personal information is in accordance with the organization regulation. Hindi po pwedeng basta lang, dapat po ay mayroong rules. Dapat po ang processing, kung nahingi po ang Pilipinas ng informasyon, it must follow that of the Interpol regulation. Advices po, provide advices on any project, operation, or rules involving processing of personal information. Then, yan po, process request contained in the Interpol files. Therefore, tayo po hihingi ng impormasyon. Halimbawa po na nakalimutan na natin, si Tebes. Nalabasan po siya ng, makikita po ninyo nalabasan po siya ng warrant of arrest. Pwede po tayong humingi sa Interpol ng tulong para po ma-isyuhan ng red notice si Tebes. Na-isyuhan po, sir, basta siya ay nasa member countries, huli po siya. Ibabalik po siya sa Pilipinas. Ibabalik po siya sa Pilipinas. Kaya we can ask help as member of the Interpol. We can ask help to locate yun pong iniimbestigahan nating tao. Locate lang po. Pero pagka po nagkaroon na ng red notice, tandaan po ninyo ito, nagkaroon ng red notice, aarestuhin po yan. Aarestuhin. Kaya po si Tebes, ingat na ingat. Bakit po, sir? Hindi ko lang tahimik. See? Ang alin, sir, ang gobyerno natin. Pwede po tayong humingi ng tulong sa Interpol kung iyan po na-isyuhan na ng warrant. Kaya si Tebes, ingat-ingat kasi ayaw niyang mapaalis doon po sa Timor-Leste. Maliwanag po yan. As a matter of fact, dapat po si Bongbong Marcos ay humingi ng tulong doon sa Timor-Leste. Kasi para naman siyang, nano po, sir, hulihin si Tebes doon ibalik sa Pilipinas. Dahil nagpunta po dito ang presidente ng Timor-Leste. Bait po si Tebes ay ingat na ingat. Ang Timor-Leste po ay hindi member ng Interpol. Pagka po naging member, yari siya. Huhulihin po siya ng pulis doon sa bansa na kinaroroonan niya na Timor-Leste at ibabalik siya sa Pilipinas to face trial. Yan po yung papel ni CCF. Magbigay sa atin ng informasyon o sa membro tungkol po sa isang tao nawawala, isang tao wanted sa Pilipinas. Pwede po natin three core function of Interpol. Una po, Global Police Communication Service. Sa lahat pong member countries, pwede po siyang mag-provide ng Police Communication Service. 24/7. Anong araw o oras ng araw o gabi, makakakuha po tayo dyan. And then data services and databases. Ano po yan, sir? Yan po, kung kailangan ng isang bansa
mag-access sa information needed to prevent, to investigate crimes. Doon po siya pupunta sa Interpol, sa Operational Data Services and Databases. Yan po nakalagay dyan. Names, fingerprint, DNA, stolen property, such as passport, such as vehicle. Pwede po tayong humingi ng tulong dyan. Pwede po tayong humingi ng tulong. Kaya nga po, mga taong gobyerno na rin naman ang nagtuturo sa atin. Dati wala pong nakakaalam na pag ikaw iwala sa member countries, you cannot be arrested by the Philippines. Kaya po, ang mga Pilipino natuto. Tataka sa Pilipinas ang iisipin sa ang bansa ako pupunta na hindi member ng Interpol. Ang isa po dyan, at may hindi bansa, hindi kinikilala ng China, Taiwan. Dahil hindi siya bansa, hindi siya kinikilala ng Interpol. Taiwan. Ano po ibig sabihin nyo, sir? May mga na-wanted dati. Yan, na Pilipino po yan. Sa panahon ni Joseph Estrada, wanted sa panahon ni Gloria. Yan na po nagtago. Yan po nagtago. Hindi po sila pwedeng abutin ng Pilipinas. And then, support service, police support service. Emergency support tulad po ng tulad po priority in crime areas of fugitive, public safety, terrorism, drugs, organized crime, trafficking in human, and financial high-tech crimes, tulad po ng money laundering. Ang mga yan po ay mayroon pong program ang Interpol that they can help a country wherein kailangan ng emergency support kasi mayroon pong nagtatagong fugitive. Mayroon pong crime areas concerning public safety, terrorism, drug. Ano po yun, sir? Mga yan. Trafficking in human being, financial high-tech crime, such as money laundering. Transnational crime po yan. Transnational crime. Kaya po, involvement din po ng Interpol ang transnational crime. Notices po, pagka po red, may warrant of arrest na po yan pag sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ano po, red notice? Utos po yan sa lahat ng NCB na kung saan ang isang tao na wanted or mayroong warrant sa member countries na namamalagi, aarestuin po siya. Ano po yun, sir? Dadalhin siya sa bansa kung saan po siya bigato. Blue notice. Ito po, identity of people or illegal activities relating to criminal matters. Dalawa po yan. Ano po yun, sir? Ang isa, tao, pagkakakailanlan na involved sa criminal matters or illegal activities per se on illegal matters. Blue notice po yan. Blue notice. Green po. Sinabing green, warning and criminal intelligence about people who have committed the crimes and are likely to commit again. Yan po yung mga tao na kung saan nakagawa ng krimen.
lumipat sa ibang lugar na may posibilidad po uling gumawa ng crime, green notice. Green notice. Yellow notice, missing person. Missing person. Yellow notice. Black po, deceased person. Missing po, yellow. Yellow. Sir, iniimbestigahan po, blue notice. Kung iniimbestigahan niya. Then, black, identity of deceased person. Meron pong napatay, halimbawa sa Pilipinas, foreigner. Hindi po kilala. Pero kilala kung anong nasyonalidad niya. Siya, magbibigay po siya ng black notice doon sa mga bansa o bansa kung saan po hinihinalang na galing doon ang namatay na foreigner. Tawag po yung black notice. Orange po, yan po, used toward event, person, or object that poses imminent threat or danger. Yan po yung mga pangyayari o bagay na mayroon pong pagpapakita, imminent, kitang-kita, may threat or danger. May threat or danger. Ang purple notice po ay modus operandi, criminal methods of operation, object, or devices. Yan po, purple. Kaya pag napakapakinig ka na red notice, to arrest yun. Wanted person yun. Yellow notice, missing person. Black notice, deceased, identity of deceased person. And then, kapag po blue, identities or legal activities. Yung pagkakakilanlan ng isang tao. And then green po, warning about an event that about people who have committed crimes and are likely to commit again in another country. Green yun. Tungkol po saan people? Tungkol po sa event. Orange notice. Then Interpol Security Council special notice. Ano po yan, sir? Issued on individuals and entities. Subject po ng UN sanction. Subject sa UN sanction. Interpol, United Nations Security Council special notice. Yan po ay issued for individual and entities that are the subject of United Nations sanction. Crime of concern sa Interpol, public safety, and terrorism. Trafficking of human being or human trafficking. Fugitive Investigative Service tulad ni Tebes. Financial and high crime tech services. Money laundering. Drugs and criminal organization or syndicate. Genocide, war crimes, crimes against humanity, environmental crimes, and law enforcement corruption. Sakop po niya yan. Criminal intelligence analysis. Pag sinabi po nating CIA, criminal intelligence analysis, identification, provision of insight into relationship between crime date and potentially relevant date. Maliwanag po yan. Pag sinabing criminal intelligence analysis, identification and provision of insight, pananaw, sa relasyon between crime date and the potentially relevant date with a view of police and judicial practice. Sunod po, Central Task
analysis. Ano po yun, sir? Yan po lahat ng function. Tulad po ng to assist official law enforcement policy maker, decision maker. On what? Uncertainty. Providing timely warning threat. Supporting operational activity. Kaya po yan, ang kanyang ina-analyze ay hindi po katulad ng nauna, intelligence. Ito po ang ina-analyze niya. Sabi po dyan ay crime analysis. Maliwanag po yan. Kapag po criminal intelligence analysis, yan po ay police and judicial practice. Kapag po central task analysis, central is yun ang nasa sentro. Yan po ang iyong crime analysis. Pangunahin na tungkulin ng Interpol. Then, criminal intelligence analysis, operational, strategic. Ang ibig sabihin po niyan, specific law enforcement result. Yan po yung benefits ng operational analysis. Are usually not immediate. Strategic po, inform higher level decision making, long-term benefit. From the word strategic. Paliwanag po yan. Long-term benefit, strategic po yan. Ay ang operational po, immediate. Kaagad-agad. Operational. Para pong ano yan sa atin, tactical, parehas naman po eh. Operational or tactical. Sa kanila po, operational analysis na wala tactical. Yan po, immediate, kaagad-agad. Yan po, immediate, kaagad-agad. Then we have the ASEAN-NAPOL. That's part po. ASEAN-NAPOL, ASEAN National Police. Maliwanag po, yun po ang ibig ipakahulugan ng ASEAN-NAPOL. ASEAN National Police. Yan po yung ASEAN-NAPOL. The current members ay binubuo po ng 10. Yan po. Dito po, kaya tayo ay mayroong mga cooperation sa police. Kasi member po tayo ng ASEAN-NAPOL. Saan po tayo meron diyang pakikipagtulungan? Sa Brunei, sa Myanmar, Cambodia, Indonesia, Singapore, Laos, Thailand, Malaysia, Vietnam. Kahit po ang mga yan ay hindi member ng Interpol, but they are member of ASEAN-NAPOL. Mayroon po tayo dyan or cooperation and coordination. We can ask help from them to arrest a criminal, sir, but walang Timor-Leste. Hindi pa po member ng ASEAN ang Timor-Leste. Maliwanag po yan ha. Hindi pa po member ang Timor-Leste ng ASEAN-NAPOL. Sir, member, kung member na po yan, patay po dyan si Tebe. Kasi makakahingi po tayo dyan ng tulong. Ang ASEAN-NAPOL po ay deputy heads of delegation who attend ASEAN-NAPOL Permanent Secretariat. Ibig sabihin po, meron din po secretariat, opo. May executive committee, opo. Mayroon din pong executive committee. See? Ang pinuno po dyan ay hindi po Secretary General.
executive director, assisted by 2 directors. Yan po ang bumubuo sa permanent secretariat. Then, objective para po magkaroon sa pagkakaroon ng permanent secretariat. Yan po, harmonized and standardized coordination and communication. Kaya po hindi ka pwedeng pumunta ng member ng ASEAN na Paul, yari ka din. Saan ka po pupunta? Outside of the ASEAN. Example po, Turkey, Taiwan, Timor-Leste. Ang mga yan po, mga bansa who are not member of the Interpol. Bakit po, sir, ang Taiwan, hindi naman consider na bansa. Ang Timor-Leste, bagong tayo lang. Ang Turkey po, hindi talaga siya nag-member ng Interpol. Conduct a comprehensive and integrative study. Tungkol po saan? Sa resolution agreed po upon by the ASEAN-Napol Joint Committee. ASEAN-Napol Joint Communique. Joint Communique. And then responsibility for monitoring and follow-upping on the implementation of the resolution. Kaya po kanina, Executive Committee yun, nagsusupervise. Ang Secretary General or Secretariat ng Interpol ang nagpapatupad. Dito po, yung puting Secretary General na nagpapatakbo ng project and program ng buong ASEAN-Napol. Yan po yun. Executive Director po, maliwanag po yan. Siya po yung mataas dito. Appointed by ASEAN-Napol Conference on rotation basis in alphabetical order, 2-year term. Doon po sa Interpol 3. Dito po, ito lang. He must be a senior police officer with the rank of colonel or higher. Saan po, sir? Sa member countries ng ASEAN-Napol na police organization. Therefore, galing po sa PNP yun, who will be appointed as executive director. Ang pinamumunuan niya, secretariat. Rotation po, 2 years. Alphabetical order. Simula po sa letter A, letter B, letter C. Therefore, Cambodia po yan. Hanggang makatapos. Ikot ulit. Hindi po ini-elect, ina-appoint. Ano po yung kanyang trabaho, implementation po. Coordination and communication. Mutual assistance and cooperation. And increase regional cooperation. Yan po ang objectives ng executive director. Then function, effective implementation, binanggit na po natin ng resolution. Then cross-border cooperation on intelligence and information sharing. Kaya po, example po, member ng ASEAN-Napol, may Pilipinong doon na malagi, wanted sa Pilipinas siya, pwede po siyang mahuli. Kaya po si Tebes sa Timor-Leste lang, hindi siya pwedeng pumunta sa Cambodia
Hindi siya pwedeng punta sa Indonesia. Ang reason, parehas po tayong member ng mga bansa ngayon ng ASEAN-APOL. Sir, Timor-Leste, hindi po siya member. Dapat po ay member ka muna ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN. Bago ka po, tandaan po nito, bago ka mabigyan ng cooperation ng mga member country. Kaya po yung example po, may bansa sa ASEAN na hindi member ng Interpol. Huwag tayong dumaan sa Interpol, doon po tayo sa ASEAN-APOL data. Then facilitate joint operation and activity. Then support and necessary assistance sa organization sa pag-organize po ng conference ng ASEAN-APOL conference. Then submit a quarterly basis. Doon po, yan po today, to the Chief of ASEAN Police Forces. Prepare annual report, act as custodian of document and record. Mapaka-limited po, pero ang mahalaga po doon cooperation. Kung meron pong ASEAN-APOL sa ASEAN, meron din pong Europol. Sa Europe naman po yan. Sa Europe naman po yan. Ano yan, sir? Mas bata po yan kasi nung magkaroon ng European Council or EC, saka lang naman po siya na-establish. Okay. Dahil yung mga bansa po sa Europe, they binded themselves together. Nagsama-sama po sila sa isang grupo. Yan po ang Europol. Established po yan 1995. Tungkol po saan? Kung ano po yung sa Interpol, yun din po sa kanya. Terrorism, trafficking, illicit drug trafficking, and serious form of transnational crime. Yun din po ang papel ni Europol. Okay. Ang Europol po was adopted in 1995 and all member countries had ratified it by 1998. Ang Europol po ay nag-took over sa pangsyon ng Eurodrug. Siya po ang pumalit sa Eurodrug. Ano po sir ang European drug? Yun pong mga kaso ng drugs doon sa Europe. Siya po in charge doon. Ngayon po, si Europol na po ang mayroong kasakupan doon. Then, pares lang po yan. Lahat information between member countries. Collate, obtain, analyze. Intelligence info. Kaya kung para din po Pilipinas, meron tayong banta sa terorismo. Nasagap yan ng member countries ng ASEAN-APOL. Tandaan mo ito, ibibigay yun sa atin. Para din po yung Interpol. Notify proper authorities of the member states without delay information relative to criminal offenses. Aid investigation in the member state. Maintain computerized system of collected information. Each Europol member establishes designated national unit. Ang ibig sabihin po, ang kanya set up parang Interpol sa member countries na magpapatupad ng Europol policies and program, ayun pong local nilang contact. Tawag po, national unit. Kanina po, NCB. Ito po, national unit. Sa member countries ng Europol, siya po
ang magiging contact point. Yun ang ating katumbas ng NCP. Katumbas po ng NCP. Sir, sa Asianapol, hindi po maliwanag yan. Loose organization po yan. Pero effective din po kasi Malaysia, Thailand, Philippines, Singapore, malakas po ang tulungan nila dyan. Kaya kung meron pong Pilipino nagtago sa Malaysia, wanted sa Pilipinas, yan lang po natin padadaan. We have an agreement of cooperation. Judicial po or police. Sana po. Yun lamang po yung international. Pakitandaan po nito, yun pong Interpol ang budget ay mini-measure sa GNP. Gross National Product, 10%